Samantala, kinumpirma ni House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co na i-realign ng Kamara de Representantes ang confidential and intelligence funds kagaya ng nai-anunsyo ng liderato ng Kongreso. Kaugnay ho dun sa mga napunta sa civilian agencies, kabilang yung Office of the Vice President at Department of Education ay magkakaroon nga ng mga pagbabago para dagdagan ang budget naman ng Intelligence and Security Forces na inaatasan upang tugunan ang tumitinding banta sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Congressman Co, sa naturang hakbang, ang kaligtasan at seguridad ng bansa ang pinakamahalaga, lalo na sa pagbibigay ng proteksyon sa territorial integrity para naman sa external threats. Matapos naman ang unanimous decision ng lahat ng mga leader ng iba't ibang partido na ilipat ang naturang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President at Department of Education, pati na ng iba pang mga civilian agencies, ay direkta na hong magpaparticipate o mapupunta ang naturang pondo doon sa aspetong pangseguridad ng bansa. At ayon nga kay Congressman Co, kanilang i-augment ang nasabing pondo para naman sa National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council, pati na sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At pahayag pa ng mambabatas, ang maapektuhan dito sa budget cut ay ang mga tanggapan ng Office of the Vice President na una namang nagpahayag ng kanilang kahandaan kung sakali natatanggalin ang naturang pondo dahil mas importante umano na ang Kamara ang siyang magdesisyon sa mga bagay-bagay may kinalaman sa pondo. Ang pinagsama-samang desisyon ng House Party leaders ay bunsod na rin ang paglalagay ng Chinese Coast Guard ng floating barrier dun sa Bajo de Masinloc at area ng iba pang lugar dyan sa West Philippine Sea, malapit ho sa lalawigan ng Zambales. At kaugnay niyan, narito naman ang naging matindi rin na mga sagutan, partikular na ni Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela at ganoon din si Davao Congresswoman Maria Carmen Zamora na siya namang dumipensa o nagbigay ng sponsorship speech para ho sa pondo ng Office of the Vice President at imbalikan mga kabombang mga kaganapan sa Kongreso. And again, for emphasis, the Office of the Vice President was compliant of Joint Circular 2015-01, Mr. Speaker. Granting, Mr. Speaker, that the OVP complied with JC 2015-01, sinasabi nyo, alin-alin po dyan ang binayaran ng OVP? Informer, safe houses, rental ng vehicles, 11 days, Mr. Speaker. Mr. Speaker, all of the accomplishment and the performance of the Office of the Vice President that covers the confidential fund were properly reported to the agencies as mandated by the joint circular. And in fact, in January 17, 2023, a report has already been submitted. April 13 of 2023, another report has been submitted. And July 13, 2023, another report for the second quarter has been submitted.